Magandang araw. Makinig tayo sa isang abogado patungkol kay Bato de la Rosa. Kung ito ba'y nahuli na o kung ano talagang balita, kasi magbuhat kahapon, laman na siya ng mga paya. Lahat na. Kumbaga, favor of the day si Bato. Kesyo meron nakalagay na napanood ko sa isang private hotel sa may Davao. Siya nakuha. Ang lahat ng yan maganda naman kung nakuha na talaga. Hindi naman natin siya inaano para magkaroon ng katarungan yung mga biktima ng extrajudicial killing, double barrel, at saka tokang. Total naman, nangako siya kay Holdman, sabi niya, willing siyang samahan si Holdman sa ICC, The Hague. Kung totoo nakuha na siya, ito na yung pagkakataon para patunayan niya. Sa totoo lang, ayaw niya talaga pumunta doon, takot siya. Kumbaga, yung pangako niya kay Holdman, kay Duterte, wala, bola-bola lang yun Bola-bola lang yun. Kunwari lang sa media sinabi niya, willing siyang samahan si Holdman, pero ang totoo, wala naman, kasi kung gusto niya samahan si Holdman, di sana hindi na siya tumakas sa Senado. Isipin nyo, last year na November pa pala, lumabas na yung warrant of arrest. Kung talagang gusto niya samahan yung kanyang puhon na si Duterte, di sana noon pa. Kaso nga, takot siya. Siguro, iniisip niya, yung ibabayad sa abogado, wala siyang ibabayad. Pero, di bang walang pera yan? Yung tokang nung araw, may bayad siya pa PNP noon, sigurado, kahit pa paano, nakarami rin siya. Kung yung pulis na pumatay ng mga involved sa drugs, binibigyan silang gantimpala, siya pa kaya? Siyang utak ng GK, double barrel at saka tokang. Ayun, hindi na nila malaman kung nakuha ba o hindi. Sa totoo lang, ang biyay pala from Philippines doon sa Netherlands ay ano pala yon, matagal pala. Inaabot ng 25 hours. Yung pala, ganun pala katagal yon. Kaya kung kahapon ng hapon na sinasabi nakuha, o baka nasa ipapawid na yan. Wala pa kasing 25 hours, sa moment na ito. Kaya, umaring sinipti muna nila kasi magkakagulo daw, sabi. May mga lumalabas-labas na ganyan. At ang sabi ni Roque, may nagtraidor, may nagudas. Kaya galing yung utas na yon, di natural, sa kanila din naman galing yon. Ano pa? Maraming mga haka-haka. Sabi ng DOJ, wala pa. Sabi ng PNP, wala. Sabi ng NBI, wala. Sabi ni John Vic, wala. Sige, ayan na natin kung talagang wala o meron. Ang mahalaga dyan, makamit ang hustisya ng mga biktima nila, ng kanyang Tatay Digong at saka siya. Magkaroon ng hustisya. Ano po? Sige, makinig tayo para naman meron tayong matutunan tungkol sa mga batas. Rosa, kung saan na ba napadpad ang burihing senador mula sa Davao City. Mga amigos, mga amigas, kung nag-scroll kayo sa Marites Express sa social media, sigurado akong nabulabog din kayo sa pinakamainit na usap-usapan. Sabi nila, na-aresto na daw si Senator Ronaldo
o Ronald Bato de la Rosa sa Davao at nakalipad na daw papunta sa The Hague, Netherlands. Nagkalat yan kahapon, no, sa Facebook, even in TikTok. So, bago mag-impake ng winter clothes or coat ang ating paboritong senador, o bago kayo bumili ng popcorn, bago kayo bumili ng Mary Grace Piatos, no, at cheese cars, no, para sa live stream ng International Criminal Court, hinto muna tayo ng kaunti, no? At chill muna kayo, medyo wag masyadong hot, no? At masyadong excited ang ating mga amigos, mga amigas, sa ating mga kababayan tungkol dito sa potential arrest of the senator. Ipaliwanag po natin ang kwento at kung ano nga ba ang totoong nangyari sa wikang swak sa pang-araw-araw na tambayan sa harap ng tindahan ni Aling Marites. Okay? So, balikan natin yung kwento ng ninja exit, no? At itong chismis sa Davao. So, yung isang araw nga o kahapon, no? Bigla na lang sumabog ang balita sa mga group chat, sa Facebook, no, sa newsfeed, sa Facebook. Naku, katakot-takot na balita ang lumabas na kesyo na sa himpapawid na nga itong si Bato at dumaan sa Villamor Air Base at patungo sa The Hague, Netherlands, no. So maraming balita kahapon hanggang kagabi, no, na nahuli ng araw ng mga otoridad sa Davao at sinakay agad sa charter flight at patungo na sa International Criminal Court, sa ICC, sa The Hague, sa Netherlands. Okay, so ang may isa pang news feed ako nakita yung kay Attorney Jimmy Bondoc, no, na may bad news, nangingi siya ng prayers sapagkat gusto niya parang magkaroon ng katahimikan at huwag sanang magkagulo dito sa ating bansa because of this bad news. So it was interpreted by so many people sa social media na this refers to sa arrest ni Bato de la Rosa. Okay, so para kasing napakalikot ng mga isipan ng ating mga kababayan kasi masyadong excited no, para makita nilang arestado si Bato. Ang imagination parang may pumasok ng mga taga-NBI habang kumakain si Senator Bato ng durian sa Davao, no? Ang yan ang mga imagination na pumasok sa ating mga netizens. At siguro yung ibang iniisip, no, na parang mabilis pa sa alas 4 na dinala sa airport, no, dumaan sa private sa hangar at whoosh, no, nasa itaas na ng ulat at papuntang Europa bago pa makapag-live sa TikTok ang mga supporters, no, at maraming chismis na lumabas talaga na akala tuloy natin totoo na arestado na, pero sana sa akin gusto ko totoo na ng ma-serve ang justisya, no, at malaman kung may kasalanan or wala ang senator from Davao City, hindi itong ganitong puro chismis, no. Kaya nga nangyari kahapon, to the rescue kagad ang mga opisyal ng ating pamahalaan na linawin itong kumakalat na balita tungkol sa pagkaka-aresto kay Bato de la Rosa. Okay? So, but we need to face the reality. Magkakaroon dapat tayo na reality check pagdating sa ganito mga importanteng bagay. So, lumabas kagad ang DOJ, lumabas kagad ang NBI kahapon. So, ngayon, kung itatanong mo talaga sa mga otoridad, gaya ng Department of Justice, no, Department of Interior and Local Government, DILG, ni Secretary John Vic Remulla, ng National Bureau of Investigation, ni Atty. Matibag, iisa lang po ang naging sagot nila. Fake news pa muna yan, mga amigos, mga amigas. So, ibig sabihin, wala pang katotohanan sa ngayon. Okay? So, sabi nila, ulitin ko, fake news pa muna yan, mga cards. Kaya chill muna kayo dyan. So, sabi ng DILG at ng NBI ay sila po ay patuloy pa rin sa paghahanap o manhunt kay Senator Bato at wala silang opisyal na ulat
na nahuli na nga ito sa Davao City habang kumakain ng durian. No, yung iba sinabi na huli sa isang motel. Ba't naman magtatago sa motel si Pato de la Rosa, kadami-daming pera niyan eh. Sumusweldo pa yan sa Senado. Bakit hindi sa 5-star hotel? Ba't sa motel? Ang cheap naman yung Senator Bato sa motel mo nahuli yan. So ngayon, ang tanong dito is, bakit may hinala ang tao? Alam niyo po kasi nagkaroon na ng dramatic standoff sa Senado dati nang subukan ihain ang warrant galing sa ICC. No, at yun na nga, di ba, nagkagulo sa Senado at mula noon ay tila nag-alapantong o pumasok sa stealth mode ang senador. Kung matatandaan nyo, di ba, may mga nagpaputok pa dyan sa Senado, medyo may nasaktan pang iba at yun nga, napagbintangan pa si Senator Padilla na itinakas si Bato pero itinanggi naman to ng senador, no, na artista. So balikan natin, bakit nga ba hinahabol ng ICC si Bato, no? At para doon sa mga hindi talaga nakamonitor at nakabantay tungkol dito sa senador from Davao City, so para doon sa mga hindi gaanong nakatutok sa balita, no, bibigyan natin kayo ng Pinoy 101 guide. Ang International Criminal Court po ay yan po ay isang pandaigdigang hukuman, no, na nakabase po sa dahig sa Netherlands na humahatol sa mga seryosong kaso tulad ng crimes against humanity. So ang kaso po ni Bato ay violation of crimes against humanity. Kaya po siya ay hinahabol ng ICC sapagkat ito po ay nakapaglabas na ng arrest warrant laban sa kanya. Excuse me. So, ito, nagsimula ito dahil si Senator Bato ang naging chief ng Philippine National Police sa simula ng war on drugs. Share muna. Share. Okay, tapos. So, ito, nagsimula ito dahil si Senator Bato ang naging chief ng Philippine National Police sa simula ng war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siyempre bilang hepe ng PNP noong araw, itinuturing siyang isa sa mga pangunahing responsableng tauhan o opisyal, no, sa mga naganap na mga insidente doon, yung mga extrajudicial killings, yung mga pagpatay doon sa mga drug addicts, sa drug lords, sa drug pushers. So, naging suspect siya doon, no, at nakapagkuha nga ng mga ebidensya na sampahan ng kaso sa ICC at ito na nga may warrant of arrest ba? Ay, may warrant of arrest na siya. So, kumpirmado yan, may warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa galing sa ICC at yan, valid pa hanggang ngayon at anytime pwede siyang arrestuin kung may makakapagturo lamang na kung saan ang kanyang kinaroroonan. Okay, so, hanggat walang opisyal na letrato o press conference ang DOJ o ang NBI na nagpapakita po na nakaposas na ang isang suspect sa airport, mananatili pong chismis at kwentong barbero ang mga ganitong klaseng balita na nakikita natin sa Facebook, sa TikTok, at maging dito po sa YouTube, no, sa mga different YouTube channels, marami na po tayong nakita na may mga thumbnail na Bato, arestado na. Pero iba naman may question mark, no, merong tandang panano. At yung mga thumbnail na talaga namang bubuksan mo yung kanilang mga video, panonoorin mo sapagkat very encouraging yung thumbnail sapagkat akala mo arestado na si Bato de la Rosa, yung pala hindi pa pala at nananatili pa rin itong isang kwentong barbero. Kaya sa ating mga kababayan, chill muna kayo dyan at huwag muna kayong agad maniniwala sa mga nakikitang viral videos na may mga dramatic music at red circle as the thumbnail. No, panoorin at sundan lamang ang mga opisyal na balita mula sa mga lehitimong tagapag-ulat. No, so kung mapapansin niyo, yung iba din mga vloggers naman maingat at hangga't walang lumalabas na opisyal na salita mula sa ating mga opisyales, sa mga responsableng ahensya ng ating pamahalaan, hindi pa naman din nagbibitaw ng mga statement o deklarasyon tungkol sa arrest ni Bato de la Rosa. Okay?
So dito po sa atin, no, nagbibigay po tayo ng malinaw na ulat tungkol sa paglabas ng warrant of arrest nga nitong si Bato de la Rosa at ating pong sineshare ang ating kaalaman na sa ngayon po, no, wala pa pong warrant o wala pa pong arrest na naganap, no, laban dito sa senador from Davao City na si Bato de la Rosa. Pero sa nakakarami, gusto nga nila na ma-aresto na eh. No? Isa na tayo doon na gusto nating ma-aresto na para matigil na to, no? Itong kaguluhan, no? Tungkol sa senador na si de la Rosa at upang mabigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya dyan sa International Criminal Court. Para tapos na, kung walang kasalanan, di okay, so balik dito sa Pilipinas at makakapasok na siya sa Senado. Hindi yan TNT siya ngayon, no? Sa kasalukuyan, TNT, no? Tago ng tago, no? Sa mga kinauukulan. Okay, so hanggang dito na lang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno, at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, no, mag-share ng video na to para malaman din ng ibang tao ang tungkol dito sa bagay na to at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So, yun, nagkaroon tayo ng konti liwanag ha. Sabi niya, kung walang press conference mula sa iba't ibang departamento ng gobyerno na nakita si Bato na nakaposas, mananatiling fake news lahat. Sabi niya. Ngayon, ang dating PNP, ngayon ay ano siya, TNT. Dating PNP, si Bato de la Rosa, ngayon, TNT, si Bato de la Rosa. Magkarima, di ba? Alam nyo, ang gusto ni Bato nung hindi pa siya na lumalabas yung warrant, ang sabi niya, gusto niya dito sa korte sa Pilipinas ikulong. Pero paano mo ikukulong dito? Eh, yung warrant to paras galing sa abroad eh. Sa ICC sa Netherlands. At lahat ng apilan niya, humingi sa Saklolo, sa Korte Suprema, siguro iniisip niya, dahil lahat ng mga maestrado ron, karamihan, ang naglagay sa kanila, kanyang phone na si Duterte. Pero hindi, binaliwala nila yung kanyang apila. Pakiusap. Kaya ang korte ang nagutos, legit. Pwede na siyang arrestuin anytime. Kung sakaling makuha siya. Kaya sabi niya, legit. Kanya lang, mayroon pang pinag-uusapan. Pagka nakuha daw, kailangan damahan muna sa lower court sa ating bansa bago hindi yan dadaretso kaagad sa Netherlands. Hindi kagaya nung nangyari kay dating Pangulo, yung kanyang pohon na si Duterte. Talagang alam ng darating yun eh. Kaya hinantay na ni General Torre sa airport kung saan siya babagsak yung kanyang pag-uwi mula sa Hong Kong, celebrate ng birthday. Yun. Kaya Timano, pagdaklot, nakita nyo naman ang madrama doon. Pati yung anak niyang babae, nakikisaw-saw, minura pa si Duterte. At meron bang pulis suman na napalo ng cellphone niya. So, sa madalit salita, ayaw nilang maging ganon. Kaya dadaan mo na doon sa lower court. Ngayon, kung ano naman, sana kung talagang makuha siya, para magkaroon ng justice, kaibigan. Alam niyo yung mga kababayan natin na biniktima nila,
dapat naman sila magbayad ng hustisya. Unang-unang pagpatay, hindi utos ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Exodo chapter 20, verse 13. Huwag kang papatay. Ganun lang nakalagay. Sabi ng Panginoon Diyos. Kung bawal, dapat sundin mo. Di po ba? Utos ng Diyos yan eh. Huwag kang papatay eh. Pero anong ginawa nila? Pumatay talaga. At hindi lang basta pumatay, may bayad. May bayad sila matanggap. Pag pumatay ka, di ba? May reward. At yan ay namin naman ni Bongo at saka ni Garma, yung general manager ng PCSO. So, sa madalit salita, ang nangyari niyan, labag sa kagustuhan ng Diyos. Unang-una, sabi nga ni Duterte noong 19th Congress, pag nahuli nyo, ikayatin nyo nung lumabas sila. Then, patayin na ninyo para wala na akong problema. O, hindi ba utos talaga? Sipin nyo, kahit tayo lumaban, sabi ng matandang Duterte, amunin nyo silang lumaban. Then, patayin nyo sila. Sabi niya sa 19th Congress ng Senado, naalala niya nung umatay siya, nandun si Senador Bato. Tinuro niya si Senador Bato, si Bato, DDS yan. Pero deny si Bato na hindi siya DDS. Pero nang itinuro niya, yung isa senador niya, si Bato, DDS yan. Wala, nakawala. Diba? Ano yung DDS? Davao Death Squad. Pumapatay sila ng tao. Ayun, ang buhay ng tao po, bigay ng Diyos yan. Wala kayong karapatan na kunin ang buhay na yan na binigay ng Diyos sa tao. Yan ang totoo niyan. Wala kayong karapatang kunin yan. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, bawal pumatay o huwag kang papatay. Pumatay sila. Di natural mananagot sila sa Diyos. O nasa si matandang Duterte, hindi nakakulong na. Nasa si Bato, yun na nga, dating PNP chief, ngayon senador TNT, tago naman ang kanyang titulo. Sige, hanggang dito na lamang ito po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, isa ako senior citizen, stroke nurse at PWD. Ako gusto kong mahuli siya para may depensa niya kanya sarili at hindi lang may depensa kanya sarili para maibsan ang sama ng loob ng mga biktima ng kanilang mga mahal sa buhay. Sige po, God bless us all po. Bye-bye.